Nang makasakay ang biyenan ko sa truck ko pagkatapos umalis sa ospital, mas mahigpit niyang hinawakan ang braso ko kaysa sakayan ng isang 52 taong gulang na lalaki. Halos hininga na lang ang boses niya. "Wag mo akong iuwi." Tumingin siya sa likod papunta sa entrance ng ospital bago muling tumingin sa akin. "Dalhin mo ako sa opisina ng abogado ko bago malaman ng pamilya ko na wala na ako." Sandali akong naisip na nalito siya dahil sa stroke. Pero nang tingnan ko ang mga mata niya, malinaw, matatag at takot. Inilipat ko ang lumang 2018 Toyota Hilux ko sa drive at umalis mula sa Philippine Heart Center sa Quezon City nang walang imik. Hindi ko alam na ang simpleng biyaheng iyon ang magiging dahilan ng pagkasira ng kasal ko, reputasyon ko, at halos lahat ng itinayo ko sa loob ng 30 taon. Pero inihayag din nito ang katotohanan tungkol sa pamilyang pinakasalan ko, at ang tanging lalaki sa pamilyang iyon na talagang itinuring akong anak. Ako si Miguel Santos, 28 na ako. Halos buong buhay ko ay nag-aayos ng aircon at electrical systems sa Central Luzon. Walang glamour, simpleng trabaho lang na pinapanatiling malamig ang mga tao sa mainit na tag-araw at tuyo sa mahalumigmig na tag-ulan. May maliliit pa ring peklat ang kamay ko mula sa metal at lumang cabinet. Hindi ako nagrereklamo. Ang pagod sa araw ay nakakatulong para makatulog ako. 32 taon na kaming kasal ni Linda. May komportableng maliit na bahay kami sa labas ng Cabanatuan. Walang mansion, walang bakasyunan sa Boracay, walang luxury car, bayad na mortgage, 2 lumang pickup, at sapat na ipon para sa pagtanda kung mag-iingat. Sapat na iyon para sa akin, pero hindi sapat para sa mga kapatid ni Linda. Si Ricardo Benitez ang panganay. May komersyal na landscaping company siya at mahilig magpaalala kung gaano siya matagumpay. Si Dante naman, ang bunso, nagtitinda ng commercial real estate at lagi niyang ginagawang speech ang hapunan tungkol sa investment. Kapag kausap nila ako, may polite smile sila na parang hindi nila inaasahan ang malaki sa akin. "Busy pa ba ang aircon business mo, Miguel? Hindi ka ba nag-iisip ng mas malaki?" Pagkatapos ng 30 taon, kaya ko nang tapusin ang mga pangungusap nila. Bihira akong ipagtanggol ni Linda. Palagi niyang binabago ang usapan. Naniwala akong sapat na iyon. Ang tanging tao na hindi ako pinaramdam na maliit ay ang ama nila, si Hernando Benitez. Hindi niya inaalala kung anong truck ang minamaneho ko o kung gaano kamura ang relo ko. Kapag pumupunta ako sa bukid nila, malapit sa Cabanatuan, tinatawag niya ako sa veranda. Mainit pa ang kape. Iyon lang ang bati niya. May mga taong nagsasalita dahil gusto nilang marinig ang sarili. Si Hernando ay nagsasalita lang kapag may dapat sabihin. Ang tahimik na umaga sa veranda niya ang naging paborito kong alaala. 12 araw ang nakalipas, mild stroke ang tinamo ni Hernando habang nagpapakain ng baka. Buti na lang, mabilis siyang nahanap ng kapitbahay. Inaasahan ng mga doktor ang mabuting paggaling. Araw-araw tinatanong ko si Linda kung gusto niyang bumisita. Minsan oo, minsan sinasabi niyang nandoon na ang mga kapatid niya. Hindi ko na itanong. Nang araw ng paglabas ni Hernando, gumising ang group chat namin bago sumikat ang araw. Hindi makakaalis si Ricardo dahil sa emergency shareholders meeting. May golf tournament si Dante sa mga potensyal na kliyente. Sinabi ni Linda na matagal na niyang ipinangako ang pamumuno sa women's ministry sa simbahan. Pagkatapos ay ang huling mensahe. Retired na si Miguel. Kaya niyang magmaneho. Walang nagtanong. Nagdesisyon lang sila. Tumingin ako kay Linda. Nagbubuhos siya ng kape na parang tapos na ang usapan. "Ako na," sabi ko. Sabi, tango lang siya nang hindi tumitingin. "Salamat." Iyon lang. Walang sorry. Walang alok na samahan ako. Salamat lang. Kaya umalis ako bago madaling araw at nagmaneho ng mahigit 160 kilometro papuntang Quezon City. Naka-off ang radyo sa buong biyahe. Gusto ko naman ang tahimik na pagmamaneho. May oras akong mag-isip o kaya'y iwasan ang pag-iisip. Ngayon, tahimik si Hernando sa tabi ko. Humuhuni ang truck sa North Luzon Expressway. 5 minuto, 10 minuto, walang nagsasalita.
Sa wakas, inabot niya ang baton na naglalak ng 4 na pinto. Click. Malakas ang tunog sa loob ng cab. Kinuha niya ang maliit na digital recorder mula sa bulsa ng flannel shirt niya. Mukhang luma, parang dala ng mga reporter noong 20 taon ang nakalipas. Kailangan mong marinig ito. Pinindot niya ang play. Static, pagkatapos ay mga boses. Una ang boses ni Ricardo. Kung hatiin natin ang Southfield sa residential lots, doble ang kita, tumawa si Dante. Walang saysay maghintay ng matagal. Hindi na siguro makakarating si tatay sa susunod na Pasko. Isa pang tawa. Pagkatapos ay si Ricardo ulit. Kailangan na nating kausapin ang mga developer. May umubo, mahinang beep ng hospital monitor sa background. Pagkatapos ay katahimikan. Inihinto ni Hernando ang recorder. Gising ako, wala akong masabi. Umaabot ang highway habang ang isip ko ay naiwan sa silid ng ospital. Nagkunwari akong natutulog, sabi ni Hernando ng mahina. Hindi nila napansin. Nakapatong ang mga kalyo niyang kamay sa recorder. Araw-araw kong pinakikinggan ang usapang iyon. Nilunok ko, pasensya na, tumingin siya sa bintana, ako rin. Isa pang kilometro ang lumipas bago siya nagsalita ulit. 12 taon akong naghintay para sa araw na ito. Mas matindi ang tama ng pangungusap na yon kaysa sa recording. 12 taon, tango siya. Ipaliwanag ko. Ang opisina ni Abogada Susana Mercado ay nasa ikalawang palapag ng brick building malapit sa munisipyo. Binati niya si Hernando sa pangalan. Walang gulat, walang pagkalito. Inaasahan niya kami. Iyon ang unang senyales na hindi ito bigla ang plano. Nakatingin ang conference room niya sa Quezon Avenue. Inalok niya kami ng kape, walang uminom. Sa halip na usapan agad ang last will, kinuha ni Hernando ang maliit na brass key mula sa jacket niya at inilagay sa mesa. Binuksan ni Susana ang fireproof cabinet sa likod ng desk. Kinuha niya ang makapal na sealed envelope at inalis ang alikabok. Nandito na ito ng 7 taon, sabi niya. 7 taon? Tiningnan ko si Hernando. 7 taon mo na itong pinlano? Malungkot siyang ngumiti. Sana'y hindi ko na kailanganin. Inilapit ni Susana ang envelope sa kanya. May mga handwritten notes, property records, sulat, petsa, maayos na nakaayos. Hindi panik. Paghahanda. Taon-taon. Nagsimula akong magsulat pagkamatay ng asawa ko, sabi ni Hernando ng mahina. Napansin kong nagbabago ang mga bagay. Tumingin siya sa akin. Hindi biglaan, konti-konti. Huminto siya. Hindi naging gahaman ng tao ng biglaan. Tahimik na umalis si Susana, iniwan kaming mag-isa. Ipinatong ni Hernando ang mga kamay niya. Miguel, naalala mo ba ang mga fishing trip na laging pinagpapaliban natin? Tumawa ako ng minsan. Oo, lagi kang busy. Umiling siya. Hindi ako busy. Kumunot ang noo ko. Ano ibig mong sabihin? Inimbitahan kita. Mahigit 1 beses, hindi ako nakatanggap ng sagot. Kumirot ang tiyan ko. Hindi ako nakatanggap ng imbitasyon. Alam ko. Biglang naging maliit ang silid. Malalim na huminga si Hernando. May mga bagay na hindi alam ni Linda. Huminto siya at itinama ang sarili at may mga bagay na pinili niyang huwag malaman. Tiningnan ko siya. Hindi siya galit. Pagod lang, sobrang pagod. Pagkatapos ay sinabi niya ang pangungusap na nanatili sa akin kahit matapos ang araw na iyon. Ngayong gabi, bulong niya, kapupuotan ka ng buong pamilya ko. Sa labas, muling nag-vibrate ang telepono ko. Si Linda, pagkatapos si Ricardo, pagkatapos si Dante. Iniharap ko ang telepono sa mesa. Sa unang pagkakataon sa 30 taon, napagtanto kong hindi ko gaanong kilala ang sarili kong pamilya. Nang umalis kami sa opisina ni Susana Mercado, halos 2:00 na ng hapon. Mas mahaba ang biyahe pabalik sa Cabanatuan kaysa kanina. Hindi nagtanong si Hernando kung ano ang iniisip ko. Siguro alam na niya. Paulit-ulit kong inuulit ang 2 bagay. Ang tawa ni Ricardo tungkol sa pagbebenta ng bukid at ang tahimik na salita ni Hernando. May mga bagay na hindi alam ni Linda at mga bagay na pinili niyang huwag malaman. Hindi ako matuluyan ng 2 pangungusap na iyon. Mga 30 kilometro sa labas ng Quezon City, sinira ko ang katahimikan. Hernando. Tumingin siya. Alam ba ni Linda ang recording na iyon? Umiling siya. Hindi. Alam ba niya na kausap ng mga kapatid niya ang mga developer? Hindi ko naniniwala.
Naghintay ako pero inilagay niya ang isang kamay sa dashboard. Tumigil na siyang magtanong ng mga taon na ang nakalipas. Mas masakit ang sagot kaysa sa inaasahan ko. Hindi dahil sinisisi nito si Linda. Dahil alam kong totoo. May mga taong nagsisinungaling. May mga taong tumigil na lang sa paghahanap ng katotohanan. Pumasok kami sa gravel driveway, bandang 4:00. 3 sasakyan na ang nakapark sa labas ng farmhouse. Itim na GMC ni Ricardo, silver Lexus ni Dante, Subaru Outback ni Linda. Nang huminto ang truck ko, sumugod si Ricardo palabas ng bahay. Naririnig ko ang crunch ng bota niya sa gravel bago ko mabuksan ang pinto. Saan ka ba nanggaling? Umalingaw-ngaw ang boses niya sa bakuran. 6 na oras kang nawala. Hindi malayo si Dante. Buong araw kaming tumatawag. Walang lumapit kay Hernando. Walang nagtanong kung kamusta siya. Ako ang tinitingnan nila. Dahan-dahang binuksan ni Hernando ang passenger door. Biglang lumambot ang mukha ng magkapatid. Tatay, pilit nang umiti si Ricardo. Nag-aalala kami. Nakasandal si Hernando sa tungkod. Hindi, sabi niya ng kalmado. Curious lang kayo. Kumurap si Ricardo. Ano? Pumunta ako kung saan ako kailangan. Wala nang iba, walang paliwanag. Diretso siyang naglakad papunta sa veranda. Kinuha ko ang overnight bag niya at sinundan siya. Sa likod ko, may binulong si Ricardo. Ipinatong ni Dante ang mga braso. Parehong hindi masaya. Sa loob ng bahay, sinalubong kami ni Linda malapit sa kusina. Maingat niyang niyakap ang ama. Buti at umuwi ka na. Ngumiti si Hernando. Ako rin. Tumingin siya sa akin. Pwede ba nating pag-usapan mamaya? Polite ang boses niya. Masyadong polite. Tango ako. Sige. Parang nasa silid ng mga estranghero ang hapunan. Kumakamot ang tinidor sa plato. May nagbuhos ng iced tea. Walang nagsalita ng halos 5 minuto. Sa wakas, nilinis ni Ricardo ang lalamunan. Kaya, diretso niyang tiningnan ako. Saan ba talaga kayo pumunta? Kumagat ako ng mashed potato bago sumagot. Labas. Tumawa si Dante. Saan? Sumagot si Hernando bago ako. Hiniling ko kay Miguel na magmaneho. Nagmaneho siya. Iyon lang ang kailangan ninyong malaman. Pilit nang umiti ulit si Ricardo. Tatay, kung may mahalagang nangyari, mga anak mo kami? Diretso siyang tiningnan ni Hernando. Kung ganoon, sana ay pumunta kayo sa ospital. Natahimik ang silid. Biglang naging interesado si Dante sa green beans niya. Nakatingin si Linda sa plato niya. Walang nagsalita hanggang matapos ang hapunan. Gabi na, hindi ako makatulog. Bandang 11:30, bumaba ako para kumuha ng tubig. Nang pumasok ako sa garage, napahinto ako. Naka-on ang ilaw sa loob ng truck ko. Nakatayo si Linda sa tabi ng driver's seat. Hindi niya ako narinig. Sistematikong hinahanap niya ang center console. Glove compartment, registration folder, resibo, maging ang maliit na compartment kung saan ko inilalagay ang spare reading glasses. Ano ang ginagawa mo? Bigla siyang napaigtad. Nahulog ang flashlight sa upuan. Ako? Nag-atubili siya. May hinahanap ako. Ano? Tumalikod siya. Ang resibo. Anong resibo? Sa abogado. Ilang segundo kaming hindi kumilos. Sinundan mo ako. Hindi. Ipinatong niya ang mga braso. Sabi ni Ricardo, malamang may binago si tatay. Kaya hinalungkat mo ang truck ko? Kailangan kong malaman. Malalim akong huminga. Pwede mo naman akong tanungin. Tinatanong ko nga, nanginginig ang boses niya. Ano ang pinirmahan ni tatay? Pinangako ako ni Hernando. Ano man ang mangyari, sino man ang magtanong, hindi ko masasabi kanino man. Hindi ko masagot iyon. Tiningnan ako ni Linda. Hindi mo kaya o hindi mo gusto. Pareho lang. Dahan-dahang umiling siya. Hindi ako nagtatago ng lihim sa'yo. Naisip kong alalahanin ang mga fishing trip, ang mga imbitasyong tila hindi ko natanggap. Sa halip, sinabi ko lang, ibinigay ko ang salita ko kay Hernando. Dumaan siya sa tabi ko nang walang imik. May isinarang pintuan ng kwarto sa itaas. Mas malakas kaysa dapat. Kinabukasan tumunog ang telepono ko bago mag 8:00. Si Susana Mercado. Magandang umaga, Miguel. Magandang umaga. Gusto kong malaman mo na natapos na nibyenan mo ang lahat. Lahat. Napakaliit na salita. Napakalaking epekto. Epektibo na ang trust. Huminto siya. Gusto ko ring magpasalamat sa iyo. Para saan? Dahil nandoon ka? Kumunot ang noo ko.
Nagmaneho lang naman ako. Hindi, mas mahirap ang ginawa mo. Bago ibinaba ang tawag, dagdag niya, maaaring maging mahirap ang mga bagay sa ilang sandali. Iyon pala ang understatement ng taon. Nang Huwebes, nagsimula na ang mga tsismis. Hindi malaking bayan ang kabanatuan. Hindi dahan-dahan ang balita. Sumasabog. Sa hardware store, kung saan ako bumibili ng parts ng 20 taon, tumigil ang usapan nang pumasok ako. Sa karinderya sa Main Street, ibinaba ng dalawang lalaki ang boses nang dumaan ako. Mas masahol pa ang linggo sa simbahan. Ang pamilya Benitez ay nagsisimba doon ng mga henerasyon. May polite smile ang mga tao, pero may nagbago. Pagkatapos ng misa, may matandang lalaking matagal ko nang kilala ang huminto sa tabi ko. Miguel. Nag-atubili siya. Sana'y hindi totoo ang sinasabi ng mga tao. Ano ang sinasabi nila? Mukhang hindi komportable. Na ikaw ang nakumbinsi kay Hernando na alisin ang mga anak niya. Parang sinuntok ako sa tiyan. Hindi ko gagawin iyon. Hindi ko naman inisip, pero nagsasalita ang mga tao. Oo nga, mas mabilis ang chismis kaysa sa katotohanan. Ilang araw ang lumipas, may gray na SUV na nakapark sa tapat ng bahay namin. Parehong SUV ang lumitaw sa isa sa mga service call ko. Pagkatapos ulit malapit sa grocery. Una, naisip kong inisip ko lang hanggang makita ko ang driver na kumukuha ng litrato. Hindi siya magaling magtago. Nilakad ko ang parking lot. Agad niyang pinaandar ang makina at umalis. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Susana. May sumusunod sa akin, sabi ko. Napabuntong hininga siya. Natatakot ako niyan. Alam mo, may private investigator na inupahan si Ricardo. Kuskos ko ang noo. Bakit? Naniniwala siyang hinikayat mo si Hernando. Nag-aayos ako ng aircon. Hindi ako nagtutulak ng kahit sino. Alam ko, pero magkahawig ang tinig ng pagluluksa at kasakiman. 2 gabi ang lumipas, hiniling ni Susana na dumaan ako sa opisina niya pagkatapos ng opisina. Nilak niya ang pinto sa likod ko. Walang imik, inilagay niya ang makapal na folder sa conference table. Dapat mong makita ito. Sa loob ay mga kopya ng email, draft contracts, property valuation reports, mapa ng bukid ni Hernando na hinati sa housing lots. Isang dokumento ang nakakuha ng atensyon ko. Letter of intent pending probate. Ang petsa sa itaas ay naging masikip ang dibdib ko. 3 buwan bago pa man magkaroon ng stroke si Hernando. Pinaplano nila ito bago siya magkasakit. Tango si Susana. Nagsimula na si Ricardo ng confidential discussions sa regional developer. Patuloy akong nagbabasa. May email tungkol sa road access, utility easements, tinantiang tubo. May nagsulat pa, kapag clear na ang probate, mabilis na ito, probate. Pinaplano nila ang libing ng ama nila bago pa man siya maging seryosong may sakit. Humilig ako sa upuan. Akala ko, ang pagdinig ni Hernando sa usapan sa ospital ang simula. Malungkot na tiningnan ako ni Susana. Hindi, Miguel. Tinapik niya ang folder. Taon na ang nakalipas nang magsimula ito. Umalis ako sa opisina niya nang walang dala. Hindi niya ako pinayagang kumuha ng kopya. Masyadong delikado. Pero may mas mabigat akong dala. Ang katotohanang ang pamilyang pinagtiwalaan ko ng 3 dekada ay may ibang kwento kaysa sa pinaniniwalaan ko. At kahit papaano, kakalusot ko lang sa gitna nito. Ang unang tumigil sa pagtitiwala sa akin ay hindi si Ricardo, hindi si Dante, ang sarili kong asawa. Sana'y may isang malaking away na nagbago ng lahat. Wala. Nangyari ito tulad ng pagbagsak ng lumang bahay. Isang maluwag na tabla, isang basag na bintana, isang tagas na walang nagtatama. Hanggang isang araw, mapagtanto mong hindi na matibay ang tinatawag mong tahanan. Sa susunod na 2 linggo, bihira akong kausapin ni Linda maliban kung kailangan. Umaalis siya bago ako gumising. Natutulog siya bago ako umakyat. Ang 30 taong kasal ay naging polite na usapan tungkol sa grocery at bayarin. Binayaran mo ba ang kuryente? Oo. May appointment ka sa doktor sa Huwebes. Alam ko. Wala nang iba. Isang gabi, nahanap ko siyang nakaupo mag-isa sa back porch. Bumababa ang araw sa likod ng mga puno, pinipinturahan ang bakuran ng kahel.
May hawak siyang tasa ng kapeng hindi niya iniinom. Naupo ako sa tabi niya. Walang nagsalita ng sandali. Sa wakas, tahimik akong nagtanong, talaga bang naniniwala kang nanakawan ko ang ama mo? Patuloy siyang nakatingin sa bakuran. Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko. Mas masakit iyon kaysa kung sinabi niyang oo. Kilala mo ako. Akala ko. Dahan-dahang tumango ako. Ako rin. Sa wakas ay tumingin siya sa akin. Bakit ayaw mong sabihin kung ano ang nangyari ng araw na iyon? Dahil pinangako ko sa kanya, asawa kita. Alam ko. Dapat kang magtiwala sa akin. Nagtitiwala ako. Kung ganoon, patunayan mo. Tiningnan ko ang mga kamay ko. Mga kamay na nagtayo ng furnace, nagpalit ng compressor, nagpasa ng mga anak namin noong maliit pa sila. Mga kamay na hindi kailanman pumirma sa dishonest invoice. Hindi ko kaya. Tumayo siya. Kaya mas mahalaga ang pangako mo sa ama ko kaysa sa kasal natin. Sumagot ako bago ko mapalambot ang katotohanan. Hindi. Mahalaga ang pangako ko dahil siya lang ang taong humiling sa akin na panatilihin ito. Tiningnan niya ako, hindi galit o gulat, nasaktan lang. Pumasok siya. Tumama ang screen door sa likod niya. Naiwan ako sa veranda hanggang dumilim. 3 araw ang lumipas, naging mahal ang mga tsismis. Bumababa na ang mga repair job ko dahil papasok na ako sa retirement, pero may maintenance contracts pa rin ako sa ilang matagal ng kliyente. Tumawag ang isa, Miguel. Nahihiya ang boses niya. Papunta na ako sa ibang company. Walang problema. May narinig ako. Naisip ko lang na ayaw ko ng gulo. Pagkababa ng tawag, nakaupo ako sa truck ng halos 10 minuto nang hindi pinapaandar. Hindi ako inaalala ang pera, ang dahilan ang problema. Sa katapusan ng linggo, 2 pang kliyente ang nag-cancel, pagkatapos isa pa. Hindi dahil masama ang trabaho ko, dahil may nakumbinsi sa kanila na hindi ako mapagkakatiwalaan. Mas masahol ang linggo. Ang simbahan ang tanging lugar kung saan kilala ako bilang Miguel. Hindi ang aircon guy, hindi ang manugang ni Hernando, si Miguel lang. Nang umaga na yon, pumasok ako sa fellowship hall na may dalang plato ng donut tulad ng dati. Bumagal ang usapan, hindi tumigil, bumagal. May pagkakaiba. Ngumiti ang mga tao. Tumango. Pagkatapos ay tahimik na bumalik sa usapang hindi ako kasama. Isang matandang kaibigan na si Carl ang humila sa akin sa gilid. Hindi ko dapat sabihin ito. Huwag. Mahina siyang ngumiti. Sa tingin ko, karapat-dapat kang malaman. Ibaba niya ang boses. Sinasabi ni Ricardo sa mga tao na binago ni Hernando ang lahat dahil inihiwalay mo siya. Tumawa ako. Hindi dahil nakakatawa. Dahil hindi ka panipaniwala. Ako ang nagmaneho sa kanya pauwi mula sa ospital. Alam ko, pero hindi alam ng karamihan ang buong kwento. Ako rin, pinisil ni Carl ang balikat ko. Pasensya na, ako rin. Ang susunod na suntok ay isang Martes. Dumaan ako sa bangko para i-renew ang line of credit ng maliit kong negosyo. Walang kakaiba, kilala ako ng manager ng 15 taon. Inimbitahan niya ako sa opisina. Mukhang hindi komportable bago pa man kami umupo. Miguel, natatakot ako. Kailangan ng underwriting ng karagdagang dokumento. Para saan? Nag-aalala sila sa potensyal na litigyo? Kumunot ang noo ko. Anong litigyo? Mukhang may pending inheritance dispute na kasama ang pangalan mo. Isinara ko ang mga mata sandali. Si Ricardo. Siya dapat. Wala pa naman akong minana. Naiintindihan ko. Nakatali ang kamay ko. Paglalakad pabalik sa truck na pagtanto ko. Hindi nanalo si Ricardo. Pinapagod niya ako sa pera, emosyon, lipunan. Kung sapat na tao ang magdududa sa karakter ko, baka sumuko ako. Nang gabing yon, nag-impake ako ng maliit na overnight bag. Nakatingin si Linda sa hallway. Hindi mo kailangang umalis. Sa tingin ko kailangan. Ipinatong niya ang mga braso. Gaano katagal? Hindi ko alam. Ayokong magsabi kami ng mga bagay na pagsisisihan. Mukhang may gusto siyang sabihin. Sa halip, tumango lang siya. Nagmaneho ako papunta sa maliit na roadside motel sa labas ng Kabanatuan. Walang fancy, malinis na kwarto na may faded carpet at aircon na umaalingaw-ngaw tuwing nagsisimula. Ironiko,
20 minuto akong nag-ayos ng maluwag na front panel bago mag-impake. Luma ng ugali. Binigyan ako ng motel ng isang bagay na wala ako ng mga linggo. Katahimikan. Nang unang gabi, nakaupo ako sa gilid ng kama na nakatingin sa telebisyon nang hindi pinaandar. Baka mali ako. Baka dapat ay iniuwi ko na lang si Hernando. Baka hindi ito responsibilidad ko. Bandang hating gabi, kinuha ko ang susi ng truck. Talagang lumabas ako, pinaandar ang makina. Simpleng plano. Bumalik. Sabihin kay Susana na tapos na ako. Sabihin kay Hernando na humanap ng iba. Hindi ito pamilya ko, bulong ko sa sarili. Binack out ko ang parking space. Pagkatapos ay tumunog ang telepono, si Hernando. Halos ipinasa ko sa voicemail. Sa halip, sinagot ko, "Hi Hernando, mas mabigat ang hinga niya kaysa dati. Pwede ka bang pumunta?" "Oo, wala na akong maraming oras ngayong gabi." 20 minuto ang lumipas, nakaupo na ako sa tabi ng kama niya sa farmhouse. Tahimik ang bahay. Umuwi na sina Ricardo at Dante. Wala si Linda. Mukhang mas matanda si Hernando kaysa isang linggo ang nakalipas. Nakakawala ng taon ang sakit sa isang gabi. Mahina siyang ngumiti. "Alam kong pupunta ka." "Halos hindi." "Alam ko." Nagulat ako. "Alam mo, mahina siyang tumawa." "Matagal na akong nabubuhay, Miguel. Alam ko ang tunog ng pagsuko." Hiniling niya akong tulungan siya papunta sa back porch. Malamig ang hangin ng Oktubre. Lumalawak ang bukid sa ilalim ng kalangitang puno ng bituin. Ilang minuto kaming nakinig sa mga kuliglig. Pagkatapos ay nagsalita si Hernando. 12 taon ang nakalipas. Huminto siya para huminga. Bumabagsak ang company ni Ricardo. Naalala ko. Hindi lahat. Tumingin siya sa kamalig. "Kailangan ko ng 5,000. Wala ka?" "Hindi." Tumango ako. "Pinahiram kita. Iniligtas mo si Ricardo." Nagkibit balikat ako. Hindi ko siya iniligtas. "Tinulungan ko lang." Ngumiti si Hernando. "Halos kalahati ng retirement account mo ang inalis mo. Alam kong babayaran mo ako. Binayaran mo noong nakaraang taon. Walang nagbanggit sa pangako namin." Hindi nalaman ni Ricardo. Hindi nalaman ni Linda. Tumingin si Hernando sa akin. "Alam mo ba kung bakit hindi ko sinabi kanino man? Dahil hiniling mo sa akin. Bahagi iyon." Tumingin siya sa mga kamay niya. "Pinangako ako ng asawa ko bago siya mamatay." Sabi niya. Huminto siya sandali. "Huwag hayaang ang pera ang maghiwalay sa pamilyang ito." Napuno ang mga mata niya. Umaasa akong maaalaala nila kung sino sila noon. Tumingin siya sa akin. Mali ako. Inabot niya ang loob ng flannel jacket. Dahan-dahan, maingat, iniabot niya sa akin ang sealed envelope. Nakasulat ang pangalan ko sa harap ng maayos. "Huwag mong buksan." Hindi ko bubuksan, maliban kung wala nang ibang pagpipilian. Pinisil niya ang pulso ko. Kung bubuksan mo ng maaga, huminga siya ng mabagal. Sisirain kanila bago magkaroon ng pagkakataon ng katotohanan. Ipinasok ko ang envelope sa jacket. Ilang minuto pa kaming nakaupo. Walang nagsalita. Nang tumayo ako para umalis, tinawag ni Hernando ang pangalan ko sa huling pagkakataon. "Miguel." "Oo, ano man ang mangyari, halos hindi marinig ang boses niya. Salamat sa pagpunta." Pagmamaneho pabalik sa motel ng gabing iyon, napagtanto ko ang isang bagay na ayaw kong aminin. Hindi na ito tungkol sa lupa o pera o last will. Ito ay tungkol sa pangako. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, ang pagpapanatili ng pangakong iyon ay maaaring magdulot sa akin ng lahat. Namatay si Hernando Benitez, isang malamig na umaga ng Disyembre. Walang dramatic, walang last-minute miracle, walang huling speech. Sinabi sa akin ng hospice nurse na tahimik siyang pumanaw bago sumikat ang araw. May Biblia sa nightstand at lumang litrato ng yumaong asawa sa tabi ng kama. Nakatayo ako sa libing na suot, ang parehong madilim na suit na suot ko sa kasal ng anak ko taon ang nakalipas. Mas masikip na ngayon, nakakatawa kung paano binabago ng pagluluksa at edad ang isang lalaki. Punong-puno ang simbahan, kapitbahay, magsasaka, mga taong tinulungan ni Hernando nang hindi niya ipinagyayabang. Magkasama sina Ricardo at Dante sa harap. Binabati nila ang mga tao nang may practice smile. Bawat ilang minuto, may lumalapit para magbigay ng pakikiramay. Napansin ko ang isang bagay. Walang nabanggit ang ama nila. Pinag-uusapan nila ang bukid,
Ang kinabukasan, maraming kailangang ayusin. Malaking responsibilidad ang iniwan ni tatay. Parang business conference, hindi libing. Naiwan ako sa likod. Mas madali para sa lahat. Lumapit si Linda bago magsimula ang serbisyo. Mukhang pagod. Pula ang mga mata. Naririnig kong nandoon ka pa rin sa motel. Oo, tumango siya. Hindi ko gusto na umabot dito. Ako rin. Nag-atubili siya. Hindi ko alam kung paano ayusin. Sinagot ko ng totoo. Ako rin. Nagsimula ng magsalita ang pastor bago kami makapagsalita pa. 3 linggo ang lumipas, nagsampa si Ricardo ng petition sa probate court. Inaangkin niyang kulang sa mental capacity si Hernando para gumawa ng trust at baguhin ang bahagi ng estate plan. Inakusahan din niya si Susana Mercado ng pagpayag sa undue influence mula sa akin. Naging sentro ng lahat ang pariralang iyon, undue influence. Ayon sa abogado ni Ricardo, hinikayat ko ang matandang lalaki na baguhin ang legal documents para sa sarili kong kapakinabangan. Ironiko sana kung hindi ito ang buhay ko dahil ang katotohanan ay halos nakakahiya. Hindi ako humingi ng kahit ano kay Hernando. Naganap ang hearing sa munisipyo ng Nueva Ecija isang malabo na umaga ng Enero. May niebe? Hindi, umuulan. Sa loob, punong-puno ang mga upuan. Mga magsasakang kilala ni Hernando ng mga dekada, mga miyembro ng simbahan, ilang lokal na reporter. Sa maliliit na bayan, nagiging community theater ang courtroom kapag nagsimulang mag-away ang pamilya tungkol sa lupa. Lumapit si Susana sa akin bago magsimula. Tandaan, nakikinig ako. Huwag makipagtalo. Sasagot lang ako sa tinatanong. Tumango ako. Naiintindihan ko. Tinawag ng bailiff ang katahimikan. Pumasok ang hukom, biglang naging tahimik ang lahat. Unang nagsalita ang abogado ni Ricardo. Makinis, confident, ang uri ng abogadong hindi tumitingin sa notes. Pinintura niya ang simpleng kwento. Isang matandang lalaki ang nagkaroon ng stroke. Inihiwalay siya ng manugang. May bagong trust. Nawalan ng kontrol ang pamilya sa property na sa kanila ng mga henerasyon. Pagkatapos ay itinuro niya ako. Malaki ang nakinabang ni Ginoong Santos, hindi totoo. Pero dahil confident ang pagsasalita, mukhang totoo. Nang tumayo si Susana, hindi siya nagmadali. May manipis na folder siya sa podium. Your Honor, sabi niya ng kalmado. Ibang kwento ang sinasabi ng ebidensya. Unang saksi ang neurologist ni Hernando. Ipinaliwanag ng doktor na mild stroke ang tinamo ni Hernando na nakaaapekto sa galaw, hindi sa paghuhusga. Sinuri niya ang cognitive evaluations noong araw bago pumirma si Hernando sa trust. Sinagot ni Ginoong Benitez ang bawat tanong ng tama. May alalahanin ba tungkol sa demensya? Wala. Pagkalito? Wala. Impaired decision-making? Wala. Sinubukan ng abogado ni Ricardo na hamunin siya. Hindi umuga ang doktor. Sa unang pagkakataon ng umaga na iyon, nakita kong gumalaw si Ricardo sa upuan. Pagkatapos ay tinawag ni Susana ang sarili bilang saksi. Ipinaliwanag niya ang standard procedures. Nagkita silang pribado ni Hernando. Walang miyembro ng pamilya. Tinanong niya siya ng parehong tanong ng 2 beses sa magkaibang araw. Pareho ang sagot. Nagsikap siya ng independent witnesses. 2 legal assistants mula sa opisina niya ang nakakita sa bawat pirma. Hindi ako. Nagmaneho lang ako kay Hernando sa appointment. Kumunot ang noo ng abogado ni Ricardo. Nawala na ang argumentong iyon. Tahimik akong nagpasalamat kay Susana. Pinlano rin iyon ni Hernando. Pagkatapos ay ang recording. Itinaas ni Susana ang maliit na digital recorder na dala ni Hernando sa truck ko. Gusto kong marinig ng korte ang Exhibit 12. Napuno ang silid ng static. Pagkatapos ay boses ni Ricardo. Kung hatiin natin ang Southfield, tumawa si Dante. Hindi na siguro makakarating si tatay sa susunod na Pasko. Walang gumalaw. Maging ang court reporter ay tumingin sandali. Nang matapos ang recording, mas mabigat ang katahimikan kaysa sa audio. Agad na tumayo ang abogado ni Ricardo. Maaring mapanlinlang ang private recordings, tumango si Susana. Oo, kaya hindi ito ang pinakamalakas naming ebidensya. Hindi siya nagbibiro. Pagkatapos ay mga printed emails at text messages. Ipinreject ni Susana ang isa sa screen. Letter of intent subject to probate.
3 buwan bago pumasok si Hernando sa ospital. Property maps. Tinantyang presyo ng lot. Usapan tungkol sa utility access. Isang mensahe mula kay Ricardo. Kapag pumanaw na si tatay, mabilis nating galawin bago magreklamo ang mga kapitbahay. May narinig akong bulong sa gallery. Diyos ko. Inalis ng hukom ang salamin. Ilang minuto niyang binasa ang bawat pahina. Hindi pa rin sumuko si Ricardo. Hindi siya nagbenta ng kahit ano. Nag-explore lang ng posibilidad. Polite nang umiti si Susana. Sang-ayon ako. Kaya gusto kong tawagin si Ginoong Tomas Avila. Isang matandang lalaking may pilak na buhok ang naglakad papunta sa witness stand. Agad ko siyang nakilala. Dating accountant ni Ricardo. Nag-retire noong nakaraang taon. Pagkatapos manumpa, diretso siyang tumingin sa hukom. Nahirapan akong magdesisyon kung pupunta ba ako ngayon. Ano ang nagbago ng isip mo? Tanong ni Susana. Karapat-dapat si Hernando sa mas mabuti. Ipinaliwanag niya na inutusan siya ni Ricardo Buwan ang nakalipas na maghanda ng tax projections base sa kita mula sa pagbebenta ng bukid. Pagkatapos ay ang pangungusap na nagbago sa silid. Hiniling din sa akin na suriin ang paperwork na may refundable deposit mula sa development company. Tumalon ang abogado ni Ricardo. Objection. Tumingin ang hukom. Sa anong batayan? Hearsay. Kalmadong iniabot ni Susana ang certified financial records. Sinuri ng hukom. Overruled. Patuloy si Ginoong Avila. Inilagay ang pera sa escrow pending probate. Hindi illegal na benta, pero patunay na fully expected ni Ricardo na ibenta ang lupaing hindi pa sa kanya. Noon, maputla na si Ricardo. Hindi man lang tumingin si Dante sa mata ng sinuman. Akala ko tapos na. Hindi. Tumingin si Susana sa akin. Ginoong Santos. Itinaas niya ang pamilyar na envelope. Sa tingin ko, iniwan ito ni Ginoong Benitez sa pangangalaga mo. Nagsimulang kumaba ang puso ko. Dahan-dahang naglakad ako papunta sa witness stand. Mga linggo kong dala ang sealed envelope saan man. Hindi kailanman binuksan. Hindi man lang hinawakan ng matagal. Ngayon, maingat kong binuksan ang selyo. Sa loob ay ilang handwritten pages. Bahagyang nanginginig ang papel sa kamay ko, hindi dahil kinakabahan, dahil namimiss ko na ang taong sumulat nito. Tumingin ako sa hukom. Pwede ko bang basahin ito? Tumango siya. Pwede. Huminga ako. Mga anak ko. Naging tahimik ang courtroom na naririnig ko ang humuhuni ng aircon sa itaas. Kung naririnig ninyo ang mga salitang ito, wala na ako. Minahal ko ang bawat isa sa inyo nang higit sa malalaman ninyo. Pero hindi mabubuhay ang pagmamahal nang walang katapatan. Binuksan ko ang pahina. Ricardo, sinusukat mo ang bukid na ito sa piso habang sinusukat ko pa ang natitira kong araw. Dante, napalampas mo ang mga sandaling hindi na mauulit. At Miguel, kailangan kong huminto sandali. Nahuli ang boses ko. Nilinaw ko ang lalamunan. Ang tanging lalaking hindi humingi sa akin ng kahit ano ang taong pinagkatiwalaan ko ng lahat ng tunay na mahalaga. Hindi dahil napakasalan niya ang pamilyang ito, dahil nandoon siya nang ang iba ay may dahilan. Ibaba ko ang sulat. Walang nagsalita. Pagkatapos ay may nangyaring hindi ko inaasahan. Dahan-dahang tumayo si Linda mula sa likod. Nagulat ang abogado niya. Maging si Ricardo ay lumingon. Humarap siya sa hukom. Your Honor, nanginginig ang boses niya. Kailangan kong magsabi ng isang bagay. Tumango ang hukom. Sige. Unang tumingin siya sa akin pagkatapos sa mga kapatid niya. Sa loob ng 30 taon, bulong niya. Hinayaan kong sabihin sa akin ng ibang tao kung anong uri ng asawa si Miguel. Tumulo ang luha sa mukha niya. Hindi ako tumigil ng sapat para makita siya para sa sarili ko. Sumigaw si Ricardo. Linda, umupo ka. Hindi man lang siya tumingin. Hindi siya humingi ng pera sa ama ko. Hindi siya humingi ng bukid. Hindi siya humingi ng kahit ano. Pagkatapos ay malalim siyang huminga. Mali ako. Ipinatong ng hukom ang mga kamay. Ilang mahabang sandali ang lumipas bago siya nagsalita. Malinaw na ipinapakita ng ebidensya na alam, kusang loob, at may buong mental capacity ang ginawa ni Hernando Benitez. Tumingin siya kay Ricardo. Mananatiling buo ang trust. Isang beses lang tumama ang gavel.
Hindi malakas, pero pagkatapos ng mga buwan ng kasinungalingan, parang katotohanan. Kapag narinig ng mga tao ang wakas ng kwentong ito, iisa ang tanong. Kaya, minana mo ba ang bukid? Laging nagugulat ang sagot. Hindi. Hindi sa paraang iniisip ng karamihan. Mga 2 linggo pagkatapos ng court hearing, inimbitahan ako ni Susana Mercado pabalik sa opisina. Nagsimula ng matunaw ang ulan, nag-iwan ng putik at kayumangging damo sa buong Nueva Ecija. Inilapit niya ang makapal na binder sa conference table. Pinirmahan ng hukom ang final order ngayong umaga. Tumango ako. Ano na ngayon? Ngumiti siya? Eksaktong gusto ni Hernando? Binuksan niya ang binder sa trust documents. Sa Bennett Family Trust ang bukid. Patuloy akong nagbabasa. Mananatili ang ownership sa trust mismo. Walang individual na miyembro ng pamilya ang makakapilit ng benta. Walang makakautang dito. Walang makakahati sa housing lots nang hindi nakakatugon sa mga kondisyong sobrang mahigpit na halos imposible. Pagkatapos ay naabot ko ang pahina na may pangalan ko, Successor Trustee Miguel Santos. Tumingin ako. Wala akong pagmamay-ari dito. Hindi, pero ikaw ang responsable sa pagprotekta dito. Hanggang kailan? Hanggat gusto mo. Humilig ako sa upuan. Hindi ako binigyan ni Hernando ng lupa. Binigyan niya ako ng responsibilidad. Para sa iba, pasanin iyon. Pero dahil hinamon nila ang trust ng masamang loob at nilabag ang no contest provisions, nawalan sila ng pagkakataong kontrolin ng property. Mas masakit iyon kaysa mawalan ng pera. Isang beses lang nag-appeal si Ricardo. Tahimik na pinayuhan siya ng abogado na tumigil. Sobrang dami ng ebidensya. Ilang buwan ang lumipas, narinig kong nawalan ng 2 commercial contracts ang landscaping company niya. Hindi dahil sa akin. Kumalat ang balita. Ayaw ng mga business owner makipagkamay sa taong hindi nila mapagkakatiwalaan. Nanatili si Dante sa real estate, pero ilang lokal na magsasaka ang tumigil nang sumagot sa tawag niya. Hindi ko ipinagdiwang. Mahaba ang alaala ng maliliit na bayan. Sa kalaunan, ang mga tao ang magpapasya kung sino ang karapat-dapat sa tiwala nila. Naging unang prioridad ko ang bukid. Hindi ako magsasaka. Sapat ang alam ko para aminin ang hindi ko alam. Kaya sa halip na subukang patakbuhin ang lahat ng mag-isa, nakipagkita ako sa matagal ng kapitbahay ni Hernando, si Ben Walker. Taon nang nagtatrabaho si Ben sa katabing bukid. Nakaupo kami sa pick-up niya, isang mahangin na hapon na nakatingin sa lupa ni Hernando. Interesado ka bang paupahan ito? Tanong ko. Ngumiti siya. Umaasa akong itatanong mo. Nakipagkasundo kami nang patas sa ibabaw ng kape sa kitchen table. Walang komplikadong kontrata. Honest numbers at handshake bago gumawa si Susana ng paperwork. Nanatiling berde ang bukid. Nanatiling maayos ang bakod. Nakatanggap ng bagong pintura ang lumang pulang kamalig sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon. Bawat pagdaan ko, naisip kong aaprubahan ito ni Hernando. Naging tag-init ang tagsibol. Pagkatapos ay isang Sabado ng Setyembre, nagdesisyon akong gawin ang isang bagay na matagal nang pinag-uusapan ni Hernando pero hindi niya nagawa. Nag-organize kami ng Community Harvest Festival sa bukid. Walang fancy. May bake sale ang youth group ng lokal na simbahan. Nag-grill ang volunteer fire department ng hamburger at hotdog. May high ride ang mga bata sa likod ng bukid. May lumang bluegrass band sa ilalim ng puting tolda. May dalang homemade pie ang mga kapitbahay. May nagtayo pa ng mesa kung saan makakapagsalita ang mga veterano at makakapagbahagi ng lumang litrato. Halos buong hapon akong tumulong sa mga batang nagpapakain ng 2 matigas ang ulo na kambing na tila determinadong kainin ang manggas ng lahat. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, muling nabuhay ang tunog ng bukid. Hindi dahil kumikita, dahil gumagawa ng alaala. Nang gabing iyon, bago lumubog ang araw, may itim na SUV na bumagal sa Provincial Road. Si Ricardo. Hindi siya pumasok sa driveway. Nakaupo lang siya ng ilang segundo.
Mula sa kinatatayuan ko, nakikita ko ang mga batang tumatawa malapit sa pumpkin patch. Mga matandang mag-asawa sa folding chairs, mga kapitbahay na nag-uusap tulad ng dati. Pagkatapos ay tahimik na umalis si Ricardo. Walang kumaway, walang sumigaw. Karamihan ay hindi man lang napansin na nandoon siya. Minsan, mas masakit ang makalimutan kaysa mapuotan. Dumating din si Linda sa festival. Nag-isa siya. Nakita ko siyang nakatayo malapit sa apple cider stand, mukhang hindi sigurado, parang bisita sa lugar na dating pamilyar. Nilapitan ko siya. Buti at dumating ka. Ako rin. Sandali kaming walang masabi. Sa wakas, bahagya siyang ngumiti. Naririnig kong nakawala ang mga kambing ng 2 beses kanina. Oo, mas matalino sila kaysa sa hitsura. Tumawa siya. Unang totoong tawa niya sa loob ng mga buwan. Nang hapon na yon, nakaupo kaming magkasama sa lumang veranda kung saan magkasama kaming uminom ng kape ni Hernando. Pumupunta na ako sa counseling, sabi niya, nang mahina. Alam ko, nabanggit ng pastor na nakita ka rin doon. Marami akong kailangang ayusin. Tumango siya. Ako rin. Walang dramatic na sorry. Walang speech, walang pangako na biglang babalik ang lahat sa normal. Bihirang ganoon ang totoong buhay. Hindi isang desisyon ng paghilom. Daang-daang maliliit na desisyon, isang tawag, magkasamang hapunan. Pag-aaral na makinig sa halip na mag-assume. Nang Thanksgiving, muling magkasama kami tuwing weekend. Hindi dahil nawala na ang sakit. Dahil tumigil na kami sa pagkukunwaring hindi ito naganap. Dahan-dahan kami. Honest ang pakiramdam. Ilang linggo bago ang Pasko, bumisita ako sa libingan ni Hernando. Nakatingin ang sementeryo sa gumulong na bukid na may maagang hamog. May dala ang hangin ng amoy ng pine at usok mula sa mga kalapit na bahay. May simpleng dala ako, lumang pares ng worn leatherwork gloves. Taon ang nakalipas, naiwan ni Hernando ang mga ito sa truck ko pagkatapos naming mag-ayos ng sirang bakod. Dala ko na mula noon. Maingat kong inilagay sa headstone. Nandito pa rin, sabi ko ng mahina. Sumagot ang hangin ng wala, kundi ang kaluskos ng tuyong damo. Kahit papaano, sapat na yon. Minsan iniisip ng mga tao na ang paghihiganti ay panonood sa pagdurusa ng iba. Hindi na ako naniniwala diyan. May itinuro si Hernando na iba. Hindi ang pag-alis ng pagmamay-ari ang tunay na hustisya. Ang pagbubunyag kung sino sila kapag lahat ay nanonood na. Hindi natalo sina Ricardo at Dante dahil nawalan sila ng kontrol sa bukid. Natalo nila ang sarili nila bago pa man iyon. Bawat makasariling desisyon, bawat dahilan, bawat pagkakataong hindi nila kinuha para lang umupo sa tabi ng ama nila habang buhay pa siya. Iyon ang tunay na pagkatalo. Para sa akin, nagmaneho ako ng mahigit 200 kilometro ng umaga na yon dahil sinabi ng lahat na busy sila. Pagbabalik tanaw, hindi iyon ang pinakamahabang biyahe na ginawa ko. Ito ang pinakamahalaga. Kung naalala ka ng kwentong ito sa isang taong tahimik na nandoon sa tabi mo ng mahirap ang buhay, sana ay maglaan ka ng sandali para ipaalam sa kanila na mahalaga sila. At kung gusto mo ang mga kwento tungkol sa pamilya, pangalawang pagkakataon at hustisyang nararamdamang kinita, igagalang ko kung sasamahan mo ako ulit sa isa pa.